Okay, so simulan na po natin. Pasok na po agad, no? Bahagya lang po ito. Pakita ko lang po ito, ha? Mabilisan lang. Kasi baka alam nyo na medyo mainit si YouTube sa mga ganitong klaseng litrato. Ayan po, no? Pinaskilan na po yung bahay ni DG Bantag. Diyan sa, kung hindi po tayo nagkakamali sa report na yan, yan po ay sa bahay niya sa Santa Rosa. Okay, alisin ko po muna, ha? Kasi hindi pwede natin ibabad dyan, ha? Nag-add suitability po si YouTube, no? So, ano nyo na lang, screenshot nyo na lang, replay nyo, screenshot nyo, ha? Doon sa mga habol, yan. Pinaskilan na po, ni-raid po yung bahay ni DG Bantag ng heavily armed na mga NBI. Kasi may nakalagay, NBI, naka-bulletproof, mahahabang baril, ni-raid yung bahay ni DG Bantag. At eto nga po yan, pinaskilan na, no? Tapos sinarangan na po yan. Okay? Eto ang katanungan dyan. Tayo naman po ay hindi abogado, kaya nga nagtatanong lang tayo. Kasi mainit-init pa ito, itong balita na ito. So hindi pa natin nakikita ang buong anggulo nito. Dahil nga Coach Oli News PH tayo, babalita lang natin yung nasagap nating balita. Ito po ay di umano ay bahay ni DG Bantag dito sa Santa Rosa. Ang tanong po kasi dito, paano kung may nakatirang iba dyan? Hindi natin alam kung yan ba ay legit. I mean, it's a legit raid, but ito po ba ay legal? Sumunod ba ito sa tamang protocol? Tinatanong lang po, hindi po tayo nagmamagaling dito. Again, hindi naman po tayo abogado. Pero isipin mo, kung ikaw ay kamag-anak ni DG Bantag, o kung ikaw ay nakatira dyan, o kung iyan ay paupahan na, we really don't know kung sino nakatira dyan. Bigla mong sasarahan yung bahay na yan. Definitely wala dyan si Bantag kasi hinalungkat na yan eh. Inakyat, no? Sigurado naman kung andyan si Bantag, mahuhuli nila. But definitely wala dyan. Hindi nila nahuli. Heavily armed pa. Kung ikaw ang nakatira dyan, matatakot ka talaga. So, kung kamag-anak ni Bantag yung nakatira dyan, sigurado yan. Ninervyos yan. Normal po yun. Tao ka lang eh. Diba? Tao ka lang, wala ka namang kasalanan. Diba? Hindi isa hinuhusgahan natin si Bantag kung siya ay walang kasalanan o meron siyang kasalanan. Ang maghuhusga po dyan ay Korte Suprema. Hindi po dapat ang taong bayan ang humusga kung may kasalanan si Bantag or wala. Korte lang ang makakahusga dyan. Kaya hindi natin siya hinuhusgahan. Okay? Pero ito tanong dyan. Kung sakali lang naman na may kasalanan si Bantag, ano naman ang kasalanan nung mga nakatira dyan? Diba? May sinasabi pa nga sila eh. Ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Then tumakbo presidente. Ang kasalanan ng anak ay hindi kasalanan ng tatay. Di ba? Halimbawa, ang anak ay nahulihan na pinagbabawal na ano. Kasalanan ba yun ng tatay? Hindi, di ba? Yan ang sinasabi. Yan yung litanya nyo. Yan yung narrative nyo. Ewan ko to ha. Again, nagtatanong lang. Okay? Hindi naman tayo abogado. Hindi ko alam ang legality nito. Uulitin ko, kapapasok lang. So mamaya, magbibigay ako ng extensive report nito. Itatanong na natin sa abogado kung tama ba ito. Tatanong lang. But ako naman ay naniniwala, kasi may mga kaibigan naman tayong taga-NBI, mababait naman yung mga yan eh. Oo. So, hindi natin alam bakit again, hindi siya nag-aabogado pero parang may nakikita lang akong konting mali. Di ba? Kasi, isipin mo, ikaw nakatira dyan. Wala naman si Bantag dyan. Obviously, wala si Bantag dyan. Ikaw nakatira dyan. Wala ka namang kinalaman. Kung may kasalanan si Bantag or walang kasalanan si Bantag, pero ikaw ay normal na citizen, hindi ka naman opisyal ng bayan na ito, normal ka lang na citizen. Dinadamay ka dyan. Saka ngayon titira. Sarado na yan eh. Yun lang naman. Diba? Tsaka syempre matatakot ka. Ni-raid yung bahay mo, diba? So what
Abangan natin yung development. Ito pa, pakita ko rin. Ito yan ha. O yan, tinaypan na po kasi yan eh. May harang na po yan. Hindi lang natin nakuha. Ito pa. Hindi ko lang kasi maibabad eh. Ayan, screenshot nyo na lang ha. Alisin ko agad. Ayan, meron nakalagay dyan 2 million. 2 million di umano ang reward money kung mahahanap si Bantag. Sinarahan na yung kanyang bahay. Ito po, papakita ko lang sa inyo. Dito na lang siguro sa cellphone. Hindi ko na ilalagay dyan. Again, medyo maselan po kasi. Mahirap. Merong ang tanong nga dito ng madami, nasa silent martial law na ba tayo? Tamasina, Sheena, shout out sa'yo. Maraming salamat po nasa Pilipinas. Tomasina, Sheena. Thank you po. Thank you po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Silent martial law na. Yun ang mga mensaheng natatanggap natin. Tayo ba ay nasa, sa tingin ninyo, press 1 kung tayo ba ay nasa silent martial law na, press 2 kung wala. Yan na lang para makita natin makita ng taong bayan. Saglit, ipapakita ko sa inyo ito. Kanina lang daw ito nangyari eh. Yun nga, ang problema dyan, kung yung iba ay hindi wanted, sinarahan yung bahay. Yan, marami press 1. Nag-press 2 si Angela Cares. Wala daw tayo sa, sabi ni Angela Cares, wala tayo sa silent martial law. Yan. Pero karamihan, dalawa na sila, si Douglas. Nag-2 na, wala daw. Pero karamihan naniniwala na sa silent martial law. Saglit lang po ito Ito, tingnan nyo, Uy, ano ba? Ang tagal mo, ito. Ayan, tinitaypan na yung bahay. Paano kung nakatira ka dyan? Hindi ka nalalabas ng bahay? Saan ka titira kung wala ka ng tirahan? Ito yung ginagawa. Pinapalo-palo. Ito na, inakyat yung bahay. Pinasok. May kasamang media. Ulitin ko lang, silip-silip lang kasi mahirap eh. Ma-add suitability tayo. Ninervyusin ka talaga eh. Pagka ikaw nakatira dyan, di ka na ma-wanted. Pagka may namang ganyang kahaba. Talagang laki nervous mo. Wala na silang titirahan.
Ay, nako. Sabi ni Lintal Labor, hala, oy, mali naman siguro yung pinadala kong ano. Anyway, sabi ko nga sa inyo, hindi naman po tayo abogado, hindi natin malalaman. Pero mamaya magkakaroon tayo ng report about dyan. Kukonsulta na natin sa doktor, sa abogado, kung talaga bang para makita natin ang legal side niyan. No, kung ito ba ay tama o ito ba ay tayo ba ay nasa silent martial law na? Ha? So, iimbestigahan natin. Sabi ni Ibet Avelas, bawal yan, ba't nila sinira ang bahay? Pwede sila balikan yan. Ako. Sabi dito, media na bias siguro yan, Coach Oli. Kailan pa kaya tayo? Oh, correct. Media na bias daw. Sabi naman ni Just Marso, desperate move na si Boying. Yan po mga komentary dito sa atin sa Facebook at sa YouTube. Sabi naman ni Omar, DG Bantag for Senator. Carlita, bakit ginigiba? Si VY Bal, animal na ang Marcos admin. Ako. Omar Dinsay, VP Sara Duterte for President and Senator Robin Padilla for Vice President. Correct. Tomasina, Sheena, Coach Oli, umuwi na po ako. Followers mo ako nung nasa Hong Kong pa po ako. Solid Duterte, keep it up. Thank you po, Tomasina, Sheena. Eds Sardido, bakit tahimik ang media sa pulburon issue? Ay, correct. Tama ka dyan, Eds Sardido. Bakit pagdating sa pulburon ay tahimik? Sabi naman ni Corazon, utos yan ni Boying kasi nakita na nasa Banateros. Yun, eto po sakto. Mary Duran Karumba. Sabi nga ni Baste, sakto yan. Sakto. Hindi habang buhay ang mga yan uupo sa pwesto. Umiikot ang gulong. Umiikot. Wait lang. Nick, dapat umaksyon ang legal team ni DG Bantag. Palagay ko lang. Hindi po namin natanong-tunong sa interview kasi syempre baka sub judice, no? Pero kung itong sa raid na ito, dapat umaksyon, no? May punto po si Nick dito. Kung may nakikinig sa legal team ni DJ Bantag, tama po si Nick. Dapat umaksyon ang legal team ni DJ Bantag dito. Lisa Ferrer, magnanakaw na dyan sila sa bahay ni Bantag. Sabi ni Gloria, kaya natahimik ang media sa droga kasi natakpan din ng pera ang media kaya tikom bibig nila. Alam mo yung media ngayon, talagang nakakagulat. Hindi natin in-expect to, di ba? Alam mo, ang mainstream media ay galit na galit yan dati. So, marami pong nagulat. Pero ako, hindi ako nagulat. Medyo expected ko yung mga yan. Pero maraming nagulat sa mainstream media. Bakit sila nag-iba ng tono? No? Halata po Nako, may punto dyan si Isa S. May punto rin, may punto. Nako, baka tamnan. Diba? May nangyari po kasing ganyang issue dito kay Kong Tebes. No? Nung ni-raid ang bahay, pinalabas lahat ang mga kasambahay. Na hindi dapat ganoon. Dapat, pag magre-raid ka, may tao sa loob. Kita lang lahat. Diba? Ito, ni-raid, baka mamaya, ayaw natin magbintang, ha? Kaya lang,
tayo ay nagtatanong lang, medyo delikado. Kasi kung walang tao, giniba yung bahay. So it means posibleng walang tao doon. Paano kung naman? Walang nakakita. But anyway, may kasama silang media. We just hope na yung media ay kung merong nakitang tanim, yan lang minsan iisa lang Ulitin ko, hindi ko po pinagbibintangan ng NBI. Pero alam mo, kung mag-isa ka lang kasama ng media at siya lang ang testigo, medyo mahirap po yun. Kasi ilan yung taong pumasok, isang media ka lang. Kung yung isa nagtanim, nung nasa kwarto, wala ka dun. Diba? Again, hindi ito pagbibintang. Ang pinag-uusapan po natin dito yung possibilities. Kaya nga kailangan, dapat may tao. But anyway, inadmissible naman sa court pag ang nakuhang ebidensya ay sa maling paraan. Hindi naman po tatanggapin ng korte. So, may naman dyan. May legal way out naman dyan kung sakaling nataniman. Sabi dito, baka si Pandakeka ang may pakana ng lahat. Sumunod lang ang mga tuta. Sabi ni Litz Mia Lolita, naiinip na siya. Matagal pa masyado ang 2028. Marami pang mangyayari dyan na hindi maganda. Pag hindi yan kalad ka rin si Bangag. Sabi ni Manny, Bread Life, dapat 5 vloggers, 3 mainstream media, ganun dapat ang dinala. Oo. Kasi syempre, di ba? Ulitin ko, hindi naman sa nagpagbibintang tayo. Kaya lang kasi pagka-isa, madaling mamanipulate. Di ba? Ultimo nga ang Senado at Kongreso, marami sila. Bakit? Para may check and balance. Iba-iba ang trabaho ng executive, ng legislative at judiciary, may check and balance. Kasi kung iisa lang, madali mong kontrolin, madali mong manipula, madali mong mabayaran. Hindi sa pinagbibintangan natin kung isa lang ang kasama nila media, bayaran yon. Hindi po sa ganon. Pero, mas maganda po talaga madami. Sabi ni CJ, sinisira po nila ang pinto ng bahay. Private property po. Tama po ba yung ginagawa ng NBI? Yun nga po ang tanong natin. Masyadong abusado sa kapangyarihan. Tsaka kung may titira doon, sinarahan na Kawawa, wala nang titirahan. Tingnan mo naman to si Albil. Ganito utak ng mga trolls talaga. Pinasok na si Duterte at Trillanes. Ang galing, no? Sabi niya, bokya na naman si Duterte kay Trillanes. Si Duterte labag sa konstitusyon. Ginamit niya mga para idin ang Trillanes. Ngayon lumalabas ang totoo. Duterte sinungaling. Pinag-uusapan ba natin dito si Duterte? O ang topic natin si si Bantag? Bobo talaga itong mga trolls. Oy, kayo kung magbabayad kayo ng mga trolls, kung kayo magbabayad ng mga vloggers, yung may utak naman. Huwag yung parang ganito, walang utak, halatang halata. Alam mo yung mga kinukuha nyo, mga binabayaran nyo, latak. Sabi ni Jeans, ano na nangyayari sa Pilipinas? Yan, puro konsepsyon. Basta ako sa mga DDS vloggers, Banateros Brothers, Master Judea. Yan, Shout out sa'yo, kaibigan natin yan si